Hindi pa man tuluyang nakakabangon matapos padapain ng Super Typhoon Yolanda, nagbabanta na namang humagupit sa probinsya ng Leyte ang bagyong Basiang. Kusa nang lumikas ang ilang residente matapos itaas ng pag-asang Signal No. 2 sa lalawigan. Nangangamba kasi silang mangyari muli ang dinanas nila noong Nobyembre. Ang pagprotekta sana kasi sa kanilang mga seawall ay nasira ng tamaan ng storm surge ng bagyong Yolanda. Live mula sa Tacloban City may report si Mark Zambrano. Mark! Joseph Pia, habang lumalalim nga ang gabi ay lalong lumalakas ang buhos ng ulan at iip ng hangin dito sa Tacloban. Kaya ang mga residente dito hindi pa rin mapalagay dahil nakataas pa rin ang Storm Signal No. 2 sa buong lalawigan. Walang humpay ang labas-pasok ng mga truck na puno ng residente sa San Jose, Leyte. Bitbit ang mga ari-arian, voluntaryong lumikas sa mga residente mula sa coastal area. Nagsimula na kasing sumungit ang lagay ng panahon habang papalapit sa Visayas Region ang bagyong Basia. Bata-bata, bakit? Yaaray ninyo lang kaliwat. Ang mga magulang nagmamadali. Babay na lang po ito. Sakay na lang, Alex. Tumatakbo at nakikipag-unahang sumakay sa mga flatbed truck na nagsisilbing transport papuntang evacuation centers. Ang iba, ginamit ang sariling sasakyan. Binitbit lahat ng gamit, nakakasya. Ingat na ingat din sila sa pagsakay sa karampot na gamit na nasalba mula sa storm surge na tumama noong humagupit si Super Bagyong Yolanda. Halos 3 buwan pa lang ang nakaraan nang bayuhin sila ng Super Bagyong Yolanda, ang sinasabing pinakamalakas sa bagyong naglandfall sa kasaysayan ng mundo. Ang buong Tacloban at iba pang bahagi ng Eastern Visayas halos mabura sa mapa dahil sa malakas na hangin at storm surge o daluyong ng dagat na dinala ng bagyo. Sa opisyal na bilang, mahigit 6,000 tao ang namatay. Natatakot naman kami sa bagyo. Ayaw na namin na maulit pa ba. Sabi ng anak ko, likas na daw tayo kasi natatakot siya. Hindi na ako nagdalawang isip na lumikas. Tinututukan ngayon ng CDRMC ang mga komunidad sa baybayin, katulad dito sa San Jose. Kung mapapansin ninyo, nasa tabi mismo ng karagatan. At dahil nga walang natirang kahit isang matibay na struktura mula nang tumama dito ang bagyong Yolanda, wala na rin magsisilbing proteksyon sa mga residente sakaling tumama ang bagyo. Ang CDRRMC, nagbabahay-bahay na rin gamit ang PA system para mabigyan ng babala ang lahat. Hindi na din daw ligtas ang tabing dagat dahil halos wala nang natirang seawall na pananggalang sa storm surge. Hindi pa naman daw forced evacuation ang kanilang ipinapatupad. Pero sigurado silang hindi kakayanin ng mga tent ang lakas ng bagyo sakaling direkta itong tumama sa Tacloban. Every time na magkakaroon ng would-be disaster, ang ginagawa namin is before dumating ito, kung darating, sinisecure namin yung mga tao. May ilan namang residente na abala na sa pagpapatayo ng bagong bahay na piniling hindi na lumikas. Maaari naman daw bumalik sa tent community ang mga residente, pero sa ngayon, mananatili muna ang ilan sa Tacloban Astrodome. Pia, tila ghost town nga itong Barangay 78 dito sa Magallanes dahil kung makikita nyo nga dito sa aking likuran, halos lahat ng nasirang bahay at yung mga sasakyan na tinamaan ng bagyong Yolanda ay nandito pa rin. At yung mga residente dito ay nagbabantay dahil ayon sa kanila, ganito rin daw yung nangyari bago tumama yung storm surge na dala ni Yolanda. Medyo tahimik, mahina yung alon at ulan, pero sa loob lamang ng ilang minuto ay tumama na yung storm surge. Kaya patuloy yung pagbabantay nila sa kanilang mga bahay at ari-arian. Pia? Mark, nabanggit mo na hindi pa nila ipatutupad yung forced evacuation. So ano yung magiging senyales or ano yung mag-uudyok sa kanila na gawing forced evacuation na para dun sa mga residente, lalo na yung mga nandun malapit sa tabing dagat? Ang sinabi sa atin kanina nung CDRMC, Pia, base sa lakas ng ulan at lakas nga ng hangin, ay doon nila i-decide kung magkakaroon ng forced evacuation. Pero ang ginawa nila kanina, kinausap nila ng maayos yung mga residente at sinabi nila na kung pwede lumikas na kayo sa mas mataas na lugar habang maaga. So parang ang lumalabas, Pia, preventive measures, lalong-lalo na yung mga residenteng nakatira sa mga tent areas dahil yung mga tent daw, Pia, ay hindi talaga kakayanin yung lakas ng hangin na dalitong bagyong Basiang dahil ayon sa kanila ay 85 to 100 kilometers per hour ang maaring lakas na abutin ng hangin ng bagyo, Pia. So ano yung mga lugar, halimbawa Mark, na natukoy na pwedeng puntahan o paglikasan ng mga residente sa ngayon?
Sa ngayon, ang dinadala nila ng mga residente ay yung Astrodome dito sa Tacloban dahil yung ibang evacuees na nagpunta doon ay nailipat na doon sa mga permanent, rather temporary ng mga bunk houses. So marami ng espasyo doon para doon sa mga evacuees na gusto munang lumikas. Pero ayon sa CDRRMC, Pia, pwede naman silang bumalik doon sa kanilang mga tent villages at doon sa mga bahay na pilit nilang binubuo ngayon pag bumuti na yung panahon dito sa Tacloban, Pia. Pero Mark, hindi ba yung Tacloban Astrodome, hindi ba siya malapit dun sa dagat din? Malapit din, Pia. Actually, ang ginawa nila doon, yung paligid ng Astrodome, sinecure na nila, no? Yung tinitira ng mga evacuees doon ay hindi doon sa lower levels. In fact, doon sa loob ng Astrodome, doon karamihan nilalagay yung mga evacuees dahil ayon sa kanila, nung tumama daw yung storm surge, ay yung mga nasa loob nitong Astrodome ay hindi naapektuhan at wala namang casualties doon sa mga nakatira sa loob. So, ayon sa kanila, safe area naman ito pansamantala dahil hindi naman daw pa ganun kalakas yung ulan at hangin na dala nitong bagyong Basyang. Maraming salamat, Mark. Mag-ingat kayo dyan. Si Mark Zambrano po live mula sa Leyte.